Yang nangyari sa flood control na yan, hindi lang yan limitado in terms of its effect, no? Diyan sa mismo nawawalang pondo sa gobyerno, pero merong large scale na epekto yan. Malawakang epekto po yan sa ating ekonomiya. Doc, unahin ko lamang itong issue nga tungkol sa epekto ng flood control projects sa ating ekonomiya. Sinasabi po ng Finance Secretary during sa briefing po ng Senate Committee on Finance at Development Budget Coordination Committee sa panukalang budget nga natin sa susunod na taon na pag-alaman na umaabot po sa 118.5 billion pesos ang nawawala sa kaba ng gobyerno mula 2023 hanggang 2025 dahil po sa mga ghost flood control projects. Reaction po ninyo tungkol dito? Alam mo, mas malaki pa ang nawawala sa ating ekonomiya, no? Based dun sa figures na binigay mo, Jade, no? Mas malaki pa ang nawawala sa gobyerno at saka sa buong ekonomiya. Dahil kapag nasira itong mga flood control projects na ito, nagdudulot ito ng problema, no? At sakit ng ulo sa ating mga kababayan. Isipin mo ilang buwan ng lubog sa baha, mga ibang komunidad dyan sa Metro Manila. Dyan din sa Laguna, may mga communities dyan na lubog sa baha for more than 6 months as a result of the failed flood control mga project na yan. Hindi lang yun, maraming mga eskwelahan walang pasok. Pagka bumaha, siyempre wala ring trabaho, sarado ang bangko. In other words, not to mention, Jade, no, yung health effects ng failed flood control projects na yan. Kasi halimbawa kapag bumaha sa isang lugar at hindi nawala yung tubig, nagkakaroon ng mga health problems dyan. Yung pagtaas ng mga cases ng leptospirosis at kung ano-ano pang mga ibang sakit as a result of itong mga flood control projects na ito na either ghost, mga peke, kumbaga wala talagang project or substandard yung ginawang mga project. May health effect yan at yung health impact niyan, Jade, malaking malaking kawalan din yan sa atin. So napakalaki po ng epekto, hindi lang sa ating ekonomiya kundi sa buong lipunan po, napakalaki po ng epekto nitong mga failed na mga flood control project na ito, Jade. Papaano naman po ito nakakaapekto, Doc, itong ganitong mga anomalya sa imahe at kredibilidad po ng Pilipinas, lalo na po sa mga investors? Oo, alam mo, Jade, may epekto yan in terms of yung credibility. Yung tama ka, yung imahe ng gobyerno. Kasi ang kulang talaga, Jade, sa atin is transparency. From the point of view of foreign investors, from the point of view of the international community, ang tinitingnan talaga nila dyan is yung kalidad nga ng gobyerno and yung manifestation din ng kalidad ng gobyerno is how transparent the government is. So makikita mo nangyari dyan sa flood control. Dalawa kasi yan may aspeto yan nung pagbuo ng budget para sa flood control at saka meron din aspeto yan dun sa pag-execute nung budget na nabuo. So dun sa dalawang side na yan, Jade, walang transparency dyan. Kasi kung may transparency, malalaman natin kung saan at kung sino ang mga nakinabang. So halimbawa sa kaso ng pagbuo ng budget, ang daming insertions na nangyari dyan. May mga nag-insert dyan ng pondo, for example, sa mga nagtaang taon na mga GAA. May mga nag-insert dyan para magkaroon ng pondo sa isang fake na flood control project. At syempre, ang nangyari dyan dahil nga, kunwari may flood control project, sila ang nakinabang dyan. So yung contractor nakinabang, yung mga district engineer, at may mga politiko din na nakinabang dyan, Jade. So, at unti-unti na nga natin nakikita yan kung nasusubaybayan po ninyo yung mga pagdinig sa Senado at yung pagdinig sa House of Representatives. Medyo nakikita na natin ngayon yung buong picture niyan in terms of yung kung sino yung mga nakikinabang at yung kakulangan ng transparency. Now, doon naman sa side ng execution, Jade, dapat meron din diyang transparency. Ibig sabihin, sino yung mga contractors na nakakuha itong mga flood control projects na ito? Ano na yung stage of completion? May mga letrato ba na isinasa publiko in terms of kung nasaan na, ano na ang estado ng mga proyekto? Okay. Now, si Marcos Jr., ang ginawa niya is merong website. Yung website na isumbong mo sa Pangulo. Kung pupuntahan niyo po yung website, makikita po ninyo doon
yung address kung nasaan yung flood control, kung sino yung mga kontraktor, at saka yung amount. Pero alam nyo mga kababayan, yung marami dun sa impormasyon na nandun sa website ng Pangulo, nailabas na yan sa social media nitong mga nagdaang taon. In fact, some of the information na nandoon sa website ng Pangulo, meron akong kopya dahil nakapag-download ako dun sa mga social media pages na meron na kumakalat na yan noon pa. So ibig sabihin, walang value added yung ginawa ng Office of the President in terms of putting the information about flood control projects doon sa kanyang website. There's nothing new there. No, siguro maliban na lang yung mga recent projects na naaprubahan nitong 2025. Pero most of the information there is already out there. Nandun na yon. So, ang kinakailangan talaga dito, Jade, no, para mag-improve ang reputasyon ng ating bansa, no? Tayo yung one of the most corrupt countries in the world. Para ma-improve ang reputation ng ating bansa, kinakailangan magkaroon tayo ng transparency, not only in the budget creation, no, yung pagbuo ng budget, lalo na po dapat sa budget execution. Isa sa mga mungkahi ko, Jade, is to come up with a fully functional dashboard. Actually, yung DepDev, meron silang dashboard, pero yung dashboard nila, hindi kumpleto yung impormasyon. Kailangan meron tayong dashboard na talaga makikita ninyo yung mga proyekto, may mga litrato yan, no? At every updated, for example, every quarter, kung ano nang nangyayari. Makikita nyo doon kung sino yung mga nag-bidding at kung magkano yung mga amount doon na ibinid nila. Kaninong congressman, no, or senador, o kung sino man yung mga nag-endorso niyan, yung mga naging involved. At makikita nyo rin doon kung anong LGU yung involved. Kumbaga, kailangan malaman natin kung sino-sino mga personalidad, no, yung mga napapaloob dun sa mga proyekto na yan para madali nating matrack yung accountability na sinasabi natin. Kasi yun po yung mahalaga. Now, hanggat hindi natin nalalaman kung sino lahat na mga involved dyan sa flood control fiasco na ito, masasabi ko po na baliwala lang itong ginagawa ni President Marcos Jr. No? Tama nga ang ating ikalawang Pangulo. What she was saying is that it's too late. So, dapat ito matagal na itong ginawa. No? And hindi lang yon. It seems to me, Jay, if you are to follow yung mga congressional hearings, ang dating po sa akin is parang may mga pinoprotektahan yung mga iba nating mga mambabatas. It seems to me that they're very careful kapag ka na-mention yung pangalan ng mga either ng mga kasamahan nila or nung kanilang mga dating kasamahan. So, kumbaga dapat kung talagang totoo po tayo in terms of kung gusto natin ng transparency and accountability, then we have to name names. And that includes people who are politicians, no, halal ka man, appointed, dapat yan naka-presenta yan sa tao, no, as part of transparency. Now, kung walang pangalang lalabas diyan, no, wala lang yan. And worse, Jay, paano kung walang makulong? Kailangan may makukulong diyan. Hindi pwede na puro investigasyon lang tayo, puro in aid of legislation, pero walang nakulong. So kailangan magkaroon ng makukulong dyan. Alam naman natin nangyari sa PDAF. No? Sa PDAF nung panahon ni Janet Napoles. Eventually, kahit matagal ang ating hustisya, umaandar yan, pero kahit na matagal, eventually naman, umuokay naman kasi may nakukulong naman. Kailangan lang maging patient tayo. But the thing is, kailangan masimulan na yan. Kasi alam naman natin, once the process goes into the courts, napakatagal yan. No? So kinakailangan, yan ay masimulan na.